ang dakilang lalawigan ng Bulacan. 21 bayan at 3 lungsod dito'y isinilang. Taglay ang makinang na sining at kultura, magigiting ng mga bayani, mayabong na kasaysayan, kamanghamanghang yaman ng kalikasan, pagsisikap, bunga ng pagbabago para sa kapakanan ng bawat Bulakenyo.
bawat minuto, bawat segundo, at bawat oras ay maraming kaganapan po sa ating lalawigan. Kaya't huwag na pong magpahuli sa Balitang Bulakenyo. Narito na, Bulacan in a Minute. Sa pangunguna ng Pamahalaang Panlalawigan ng Bulacan, sa pamamagitan ng Provincial Cooperative and Enterprise Development Office, ginanap ang launching of Invest Bulacan Plus na may layo na suportahan at paigtingin ang imahe ng Bulacan bilang huwarang sentro ng pamumuhunan at negosyo sa Pilipinas at mas makapagbigay ng oportunidad sa mga Bulakenyo. First world country of the Philippines by 2040. Ayan, nakatingin na tayo sa malayo. Ano po, magsisimula sa atin at ito'y tatapusin at ipagpapatuloy ng mga darating na henerasyon na susunod naman sa atin. Ito po panahon na ito, unti-unti natin mapapalakas sa lalawigan ng Bulacan. Hindi na kailangan silang umalis. Ito lang. Dito po, magmumula ang maraming trabaho. Yan po ang dapat natin tugulan talaga. At alam ko, kaya natin ito lahat. The Invest Bulacan program represents a step forward in our efforts to attract investment, stimulate economic growth, and create opportunities for our people. This program is more than just a strategic initiative. It is a reflection of our shared vision for a prosperous and inclusive Bulacan. We aim to unleash the full potential of our province and pave the way for sustainable development. Pinangunahan din ni Gobernador Daniel R. Fernando at Department of Trade and Industry Undersecretary at Managing Head of Board of Investments, Dr. Seferino S. Rodolfo, ang ceremonial signing of the Memorandum of Agreement on the promotion and facilitation of investments and investor servicing between the BOI and the Provincial Government of Bulacan. Kasunod nito, ginanap din ang oath-taking of the interim officers of the Local Economic Development and Investment Promotions Officer Association of Bulacan. Seeing the development in Bulacan, I think we could really work at developing Bulacan for Bulacan. Not just because it is near to Metro Manila, not just because it is the gateway from Metro Manila to Central Luzon and vice versa, but because of the impressive development and the economic gravity, economic development of Bulacan itself. Laban mo ay laban niya, laban natin to mga atletang Bulakenyo. Higan natin to, laban mo ay laban niya, laban. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Magulo kayong pinapati para sa grand opening ng ating Bulacan University and Collegiate Athletic Association of Bulacan, the home of Bulacanio Champions. We are here, hindi lang makipagtalas-tasan o hindi kumalak ng kaibigan. At ang gusto natin, lahat ng eskwelahan sa buong Bulacan nagkakaisa. Dahil ang gusto po natin, makadiscover tayo ng mga bagong mga talento sa sports. At syempre, ang nakakatuwa lang na yung mga schools na hindi naman dati nakakasali sa mga competition. Gusto man nila sumali pero wala silang masalihan. Pero ngayon meron ng bukaa
at mapapakita ninyo ang inyong mga talento. Ang gusto namin ni Governor, magkaisa ang mga kabataang Bulakenyo. And we know that there will be 32 universities and colleges who will be competing for this season 1 of Bungkaa! Ito ay isang pamamaraan din ng pamahalang panlalawigan ng Bulacan na matuklasan ang pinakamagagaling na mga manlalaro dito sa ating lalawigan to a higher level of competition. Andito po kami nakatayo sa maraming tao at pinakita kung ano ang aming na-prepare na within 3 weeks napaghandaan namin ang first Bungkaa. Nagpapasalamat po ako kay Gov na nagkaroon po ng gantong competition. Actually, sobrang tagal na namin inaantay ito and we are actually very happy na nagkaroon ng gantong programa sa Gov and full support siya sa lahat ng sports. Maraming salamat po sa lahat ng mga participants, sa mga suporta po ninyo sa lahat ng schools na nag-participate. Maraming salamat. And today, we made a history. Minamahal po atleta, tandaan nyo, ang tagumpay ay hindi lamang nakikita sa medalya o yung marumi nating premyo rito at trofeo inyong nakamit. Sinasalamin din natin ang masasayang alaala bagong karanasan, mga pagkakaibigan pagbubuo sa kompetisyon ito. Kaya naman, enjoy every game, give it all, win or loss. Kampiyon kayo, hindi lamang sa puso ko, kundi sa lahat ng sumusuporta at nagmamahal sa inyo. Laban mo ay laban niya, laban natin to, mga atletang Bulakenyo, liga natin to. Thank you.
maraming salamat po na pagdalo sa ating briefing on implementation of our province White Flood Control and River Restoration Program. Malugod ko pong binabahagi na handa na tayong isakatuparan ang pinakamalaking hakbang upang wakasan ang dekadang pagbaha sa ating lalawigan. Katuwang datin dito ang TCSC na siyang namamahala sa dredging ng Bulacan Offshore at 5 pang prioridad na ilog. Angat, Pamarawan River, Malolos River, Laguna River at iba pa. Ano ho ba yung magiging epekto itong proyektong ito when we desilt those river and offshore area? Doon ho sa Angat River natin, that will be the immediate impact of the desilting. Yung flood reduction mo, you can reduce it by 55% dun sa Angat area. And for Pamarawan River, you can reduce it by 71%. At dun sa Malolos River, 91%. Lalong-lalo na pag sinama nyo po yung offshore area natin. So makikita nyo po na yung proyektong ito will have an immediate impact kaagad sa baha natin. Plus, habang ginagawa ho natin to, dapat tuloy-tuloy ho yung pag-desilt ho ng tubig. Magkakaroon ho tayo ng maintenance dyan. Kung hindi ho natin i-desilt tong offshore area natin, tayo ho mabubulunan dito. At dahil dito po, sa pag-aaral na ito, dito po pinanganak tong proyekto to ni Governor. Based din ho sa pag-aaral natin, ang gagawin ho natin dito, yung ating gagamitin na pag-desilt ho, environmentally safe at ito po yung pinaka most effective way based dun sa data na nag-gather ho natin. Ito pong ating ginagawang itong proyekto ay no cost to the government, pero all cost shouldered by TCSC Corp. Ito po ay ginagawa namin dahil gusto naming magnegosyo at pangalawa po ay gusto naming makatulong sa mga taga-Bulacan. Kumbaga po kasama sa advokasya namin. Ito po ay gagawin natin para sa kabutihan ng ating lalawigan ng Bulacan. Ito po ay napakagandang programa na lahat po ng leader ng ating lalawigan ay magsama-sama sa isang napakagandang layunin. Ito po ay napakagandang programa ng ating pamahalaang lalawigan ni Governor Daniel Fernando at patuloy po tayong magkaisa tungo sa isang mas maunlad at ligtas na kinabukasan para sa ating lalawigan. I sincerely thank the TCSC Corporation for investing hundreds of millions in conducting scientific research and geological survey. This is a different kind of dredging. This is the first in the country at gusto nating maging ehemplo sa buong bansa sa pangangalaga sa ating likas na yaman. narito po ang ating gobernador para po alalayan tayo ngayon sa immediate po na pangangailangan hanggang po doon sa mga permanente pang solusyon para sa lahat ng mga apektadong pamilyang giginterno na kanyang mga anak. So, huwag po tayong mag-alala at ako din po kasama ang ating kapitan ay nandito para umalalay. Wala po tayong iwanan. Yun po ang ating pangako po sa inyo. Walang may iwan, walang iwanan. Yung pong totally damaged 10,000, yung pong partially ay 5,000. So sa ngayon po, pare-pare kayo makakakuha ng kung ano man yung nakikita nyo ngayon dyan. Bawat isang pamilya. Basta pasalamat tayo sa Diyos, walang nasaktan. Yun ang pinakamaganda, hindi ba? Huwag po kayo malungkot. Kapag ginagawa po namin ang aming magagawa para po kayo mapaglingkuran ng maayos.
According to Mayor, doon daw kayo nakatira sa tabing ilog. Eh di pag binabaha, baha yun. So by last week of May, ay iniimbatahan ko po yung mga mayors at mga lingkod bayan dahil magkakaroon po tayo ng groundbreaking doon para doon sa pinaka-mass trading natin. Ito po yung lifetime na proyekto. So ginawa po natin to at least in my last term. Kung gugustuhin nyo pa ako sa susunod, ay may maiwan naman tayong legasiya. Natanggal namin nila Mayor ang baha. Yun po yung aming legasiyang pinakamaganda. Habang nabubuhay ka, may pagsubok. Kinakailangan lang lagpasan natin sa pamigitan po ng pagsama-sama, pagkakaisa, pagmamahalan. Maraming salamat. Bayang Giginto, bayang ko. Ika-6 ng Marso 1965, ipinalabas ang Presidential Proclamation 374 na nagdedeklara sa ika-28 ng Mayo bilang National Flag Day. Sa makabagong panahon, pinalawak ng Executive Order 179 issued May 23, 1994 ang pagdiriwang ng National Flag Days mula ika-28 ng Mayo hanggang ika-12 ng Hunyo. Ang Bulacan, isa sa 8 probinsya na nag-alsa laban sa pamumuno ng mga Kastila at tumaban para sa kalayaan at patuloy na nagpakita ng diwa ng kabayanihan at pagmamahal sa ating inang bayan. Magsilbi nawa itong patuloy na panawagan upang tayo ay maging karapat-dapat sa parangal na ito. Pagnilayan natin ang ating pangako ng katapatan sa ating watawat sa bansang kanyang sinasalisay. It is with immense pride and great honor that we gathered here today to celebrate the incredible achievements of a remarkable woman, the newly crowned Miss Universe Philippines 2024, our very own Miss Chelsea Ann Manalo. Palakpakan po natin. Sa iyo, Chelsea, maraming salamat sa karangalang ibinahagi mo sa iyong mga kababayan. On a personal note, sa pagkakataong inyong abang lingkod ay maging bahagi ng iyong Miss Philippines Universe Journey. Ang buong Bulacan ay nagbubuni sa iyong matamis na tagumpay. Hindi ka lamang isang reyna ng kagandahan, ikaw ay isang liwanag ng pag-asa
at inspirasyon sa bawat kabataang Bulakenyo. And of course, sa buong sambayanang Pilipino. She's very humble. She's also very God-fearing. Pinadedicate niya talaga lahat sa family, kay God of course. And when she joins something, she's really gonna put her heart in it. And kita naman natin sa performance niya. Pasasalamat ang mga taong nandito ngayon. Unang-una sa lahat, siguro umpisahan ko na kay Vice Governor and kay Gov also sa suportang ibinigay nila sa akin. Mahigit pa sa 100% ang binigay nila sa akin suporta para maging Miss Universe Philippines. Always keep your faith, always believe in yourself. Ikaw lang sa sarili mo ang makapagpatunay niyan. Kapag naging humble ka, naging mabuti ka sa kapwa mo, ikaw ang itataas. Magkakaroon ka rin ng corona, your time will come, and this is my time. It is my greatest honor to give it back to the people of Bulacan and to the whole Philippines that I am now your Miss Universe Philippines 2024. Karangalan, tagumpay at pag-asa, mga salitang hindi lamang sumasalamin sa pagwawagi ni Chelsea bilang Miss Universe Philippines 2024, kundi pati na rin sa damdamin ng bawat Bulakenyo. Sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay, kasama siya ng bawat puso na umaasa at nagdarasal para sa kanyang tagumpay. Ang iyong tagumpay ay tagumpay ng bawat Bulakenyo. So again, Chelsea, congratulations sa iyo. May God bless you. Mabuhay ka. Binibining Chelsea Ann Manalo, our Miss Universe Philippines 2024. Mabuhay ang dakilang lalawigan ng Bulacan. Ginugunita natin ang 126 na anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Higit sa okasyon at pagdiriwang, ang araw na ito ng kalayaan ay simbolo ng ating pagkakabuklod at pagkakaisa. Kapag lingon sa kasaysayan, natutunan natin ang mga tagumpay at pagpapahalaga ng ating mga bayani. Sa ating makabagong panahon, ipagpatuloy po natin ang labang ito na kanilang nasimula na. At sa huli, mulit-muli kong ipapaalala ang importansya ng pagkakaroon ng malasakit at pagdadamayan. Ang ating mga kasamahang Pilipino, ang ating mga ninuno ay nagtaguyod ng isang malayang bansa. Iba't ibang panahon, iba't ibang sigaw, iba't ibang mga pinuno, iba't ibang mga mamamayan. Ngunit, iisa ang nananatiling bansa. Iisa ang mananatiling sigaw, kalayaan at kapayapaan para sa ating bayan. Tayo bilang mga Pilipino sa makabagong panahon ay may tungkuling ipagpatuloy ang laban para sa kalayaan. Sa bawat hakbang natin patungo sa unlaran, naway lagi nating tandaan ang mga aral ng nakaraan at ang mga sakripisyo ng ating mga ninuno. Sama-sama natin itaguyod ang isang bansang tunay na malaya, makatarungan at maunlad. Mabuhay ang Malolos, mabuhay ang Bulacan, mabuhay ang sabayang Pilipinas. Mahalaga ito para sa lahat ng mga Pilipino
para gunitain nila ang mga panahon na kung saan ay ipinaglaban ng ating mga ninuno, ng ating mga bayani ang kasarinlan ng Pilipinas. Dapat malaman, lalo na ng mga kabataan ngayon, na hindi basta-basta natin nakuha ang ating kalayaan. Tayo ay magbigay ng pagpupugay at paggalang sa araw na ito, hindi lang ngayong araw ng kalayaan, kundi araw-araw. Bigyan natin ng paggalang, pagmalasakitan natin ang ating bansang Pilipinas. To our heroes, to the men and women who sacrificed their lives so that we may live in freedom today. We remember you and we honor you. Thank you for your bravery. Thank you for our freedom. Mabuhay po ang lalawigan ng Bulacan. Mabuhay ang malayang bansang Pilipinas. Advantages po ng paggamit ng digital payments kasi may iwasan na po natin ang pagkalat ng sakit. Hindi na po kayo kailangang magbilang pa ng eksaktong sukli kasi ito na, eksakto na ang pangbayad ninyo sa palengke, sa tricycle, sa jeep. May iwasan na rin ang pagtanggap nyo ng mga peking pera. Kami po sa Bangko Sentral, hindi po natatapos dito sa launch ang suporta namin sa bayan ng Pulilan kasi tuturuan po namin kayo ng tamang paggamit dito. Pinabati ko ang bayan ng Pulilan sa mainit po na pagtanggap ninyo sa amin at sa successful na launch ng Paleng QR PH Plus. Maraming salamat. Sa lahat po ng mga Pulilenyo at hindi lang dito sa amin, buong Bulacan, sana po tangkilikin natin yung Palengke QR kasi napakagandang proyekto na ibinibigay po sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng DILG upang mapabilis po yung mga transaksyon natin. Ito po ay makakapagbigay sa amin ng mga easy transaction sa mga kumakalat na sakit. Makakaiwas po tayo pag tayo gumamit ng ganitong sistema. Kayo po ay naanyayahan po namin na makiisa at gumamit din ng cashless transaction at maraming salamat po. Ito ang kauna-unahang Paleng QR PH Plus dito sa Bulacan. Maraming salamat po muli at sana sa mga kasamahan natin, sa mga taga-Pulilan, mga Pulilenyo, mahalin natin ang ating bayan. I'm deeply honored to represent Secretary Teodoro Barbosa and the entire DOH family in today's turnover ceremony of the first batch of the Bangko Pilipinas Mobile Clinic. The DOH seeks to strengthen preventive care and early disease diagnosis and management for all Filipinos. It is also the DOH's goal to bring healthcare services closer to the people. They will also strengthen local health systems and increase healthcare capacity
nationwide, not only in Luzon. These mobile clinics are flexible solutions that will facilitate, again, early diagnosis, treatment, referral services to our people who find it hard to visit hospitals or clinics. They are capable of essential and quality laboratory procedures, including blood collection and analysis, X-ray, ultrasound, physical examination, and telemetry. I just want to thank all the donors who are here now for coming all the way here. At least you're going home with the bag. Today, kami yung meeting center ng high-tech. Sama-sama tayo babago. Kami sa Universal Healthcare at ito yung malaking bagay sa pagsuporta sa Universal Healthcare, lalo na po sa mga probinsya, mga barangay, sa mga munisipyo. Dapat gumawa tayo ng mga bagay na makaganda sa buhay ng bawat isa. Ng ating pangako na isusulong natin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating kalikasan at kapaligiran. Pagkilos ng mga guro at estudyante, hinggil sa pangangalaga ng kapaligiran at likas na yan. Bulacan State University recognizes the importance of the preservation of our environment. So on behalf of the Bulacan State University, we would like to express our sincere gratitude and appreciation towards the government of the Bulacan for their generous donation of trees and plants. My heartfelt thanks to the Governor, Daniel Fernando, and the entire local government for their support to this cause. Your leadership and vision in promoting environmental sustainability are truly commendable. So unang-una, sobrang halaga nung pagtatanim ng ating ng mga puno. So kumbaga ito kasi ay kumbaga even in small way makakatulong tayo sa reforestation. I hope this helps hindi lang sa kalikasan but for us na nandito sa mundo. As student leader, so dito sa nangyari na to, hindi naman dito natatapos yung initiative na pagtatanim ng puno. So hindi lang dito din natatapos sa loob ng aming campus. So what we can do is to have more partnership outside the university. So to have more initiative like this. Sa mga kabataan, kapwa naming kabataan na nanonood ngayon, ako po ay malugod po na iniimbitahan kayo na sumali or lumahok po sa mga ganitong inisyatiba.
puso po kaming nagpapasalamat dahil dininig po na ating mahal na Gobernador Daniel Fernando ang kahilingan namin na ma-upgrade ang eye center at para makatugon sa mga pangangailangan ng mga Bulakenyo. Maraming pasyente po matutulungan. Ito po mobile clinic na to, meron pong laboratory, may x-ray, may ultrasound. I-attach po ang license niya sa provincial hospital. Congratulations po mula po sa Department of Health, Central Luzon. Lubos po kami natutuwa and we are really grateful na pinaprioritize po dito po sa aming bayan, sa aming probinsyang Bulacan, ang kalusugan. Ang pagkakaroon po ng legalidad na serbisyong pangkalusugan ay isang karapatan ng bawat isa. At sa pamamagitan ng bagong departamentong ito, ating itinataguyod ang karapatang iyon. Kasi pagdasal natin sa Diyos na lahat ng ating gagawin ay maging mabunga, lahat ng ating gagawin ay maging matagumpay, at lahat ng ating gagawin ay gabayan niya. Okay? At sa bawat doktor natin, sa bawat haharapin natin pasyente, bago kayo manap sa pasyente, magdasal muna tayo. Harapin natin, bigyan natin ang pagaling ang ating mga pasyente. So anyway, maraming salamat. God bless Bulacan. God bless PMC. where we will share knowledge, explore innovation, and discuss the future of our field. Medical technology, we stand at the forefront of healthcare, utilizing cutting-edge technologies and innovative practices to enhance diagnostic accuracy, streamline laboratory processes, and ultimately improve patient outcomes. Our innovative contributions have not only supported healthcare delivery, but have also proved the way for groundbreaking advancements. We build an organization that thrives on mutual respect and compassion by fostering communication, encouraging growth, celebrating authenticity, offering support, practicing humility, and ensuring safety. Once again, thank you, and let's continue to inspire and uplift each other as we journey towards excellence. And may we still have a productive and inspiring conference. Patuloy po tayong tutulong ng buong puso sa aming kapwa at itabot ang tulong na deserve nila ako. Ito ang pioneer project. So,
pong makinarya na pakikinabangan ng bawat isang magsasaka sa unang industry. Alam niyo naman po, ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay yan kagad ang isang problemang hinarap dahil naniniwala siya malaki ang pag-asa ng sektor ng agrikultura kung ito ay tunay na masusuport. Sa ngalan po ng Philippine Amusement Gaming Corporation, salamat po sa inyong lahat sa pagkakataong kami ay maging bahagi ng isang programa na titiyak kong pakikinabangan ng bawat isang magsasaka sa unang distrito ng lalawigan. Salamat po doon sa mga samahan na patuloy na tinitingnan ang kalalagayan ng mga kapatid natin. Yung pong pagtutulungan natin ang number 1 po. At yun po ay napakalaking salamat. Salamat po sa laki ng Diyos na nagkakaroon. Ito po ay malaking bagay para sa ating mga magsasaka. Malaking bagay po ito para sa atin. And I consider this a blessing of God. Huwag po tayo magsasawa na paigtingin natin ang ating mga sakahan. At talaga naman ito kailangan ngayon in advanced technology of farming. Dumalaw po kami sa inyo rito para i-congratulate kayo at kumustahin ang kalagayan. Okay, so makakangiti na? Tulungan natin yung mga bata na kumain ng tama, ha? Tamang mga pagkain, tamang nutasyon. Lahat tayo binahak. Pero, ganun pa man, kami ni Governor, ang inyong kababayan at si Governor, hindi po kami magpapakigit para magbigay po ng tulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po dito sa lungsod ng Maykawayan. So, Pagkayan, ano po ay nakikitulamati sa mga nangyayari sa inyo lahat. At umasa po kayo ng mga ng producer government, mga po sa inyo. Grabe yung naging epekto. No? Marami pong na-stranded, marami ang mga bahay na binaha, at talagang ang Bulacan po ang isa talagang pinamahan. At kami po ay nandito para tumulong sa inyong lahat. Sa bawat isang pamilya, makakakuha ng 5 pagkain. At bawat isang pamilya, bibigyan natin ng tig-500 pesos ang bawat isa. Dagdagan natin ang ating panalangin at siyempre, tulungan tayo. Nandiyan ang ating provincial government at naka-suporta sa inyo. So thank you. God bless you.
of the Philippines, His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. We are here for the continuing inspection on the effects of Karina and Choi. The damages po incurred by the province in terms of agri amounts to about 103,777,818.85. In terms of livestock and poultry, it amounts to about 2,091,000. At ito po ay madadagdagan pa. Ito po ay partial lang po. And in terms of infra, it's about 789 million, or a grand total of damages amount of about 895,668,818.85. Nais ko pong kunin ang pagkataon upang pagbigay alam na tayo ay nakatakdang mag-implement ng dredging ng Bulacan offshore at 5 pang mga prioridad na ito, katulad po ng Angat River, Pamarawan River, Malolos River, Laguna River, at Quinto River. 90,086 family food packs have already been picked up, delivered, or nasa field office waiting to be picked up. For Bulacan itself, we still have a standing 109,000 family food packs that are request of. These are things that continuously come in. In terms of the relief, and then we are now starting to move into the rehabilitation phase. So we have enough in hand in terms of relief goods, no matter how long. Kasi hindi naman dahil na wala yung tubig, makauwi na kagad yung tao. Kahit na uwi sila, wala sila yung hindi sila makatulog. So kailangan pa rin bigyan ng tulong. So we will continue with that. Mahal na Pangulo, sa lahat ng pangarap nito, ay gabay namin ang iyong mapagkalingang pamamahala at magdamay sa bawat Bulacanyo at Pilipino. Sir, maraming salamat po. Galing kaming Bulacan. Of course, 7 times in a row na kaming nanalo sa Seal of Good Local Governance. Yan po yung matatawag mong consistency. And of course, we are from Bulacan. If kaya ng Bulacan na maging consistent, dapat. Kaya mo rin. Galing kaming Bulacan, and of course, may one-stop shop kami para sa mga pasalubong na needs ninyo. Ihanda na ang listahan ng pagbibigyan, produktong Bulacan, sagot namin yan. Dito lamang yan sa Pasalubong Center, lahat ay tatak Bulacanyo. Galing kaming Bulacan, and of course, kung pasalubong sa pamilya ang hanap nyo, punta na kayo dito sa Eurobake, kung saan makakabili ng kilalang delicacies na talagang pinagmamalaki ng aming lalawigan. Especially ang best-selling na Ensaymada Malolos at ang original Inipit de Leche na talagang super soft, sweet, and very tasty. Instant favorites. Galing kaming Bulacan, and of course, welcome to the Philippine Arena. It is the world's largest indoor arena as listed sa Guinness Book of World Records. Kasya dito ang 55,000 seats at kailan lang 96,079 people ang nanood sa concert ng Coldplay. Marami pang events ang nangyayari dito, tulad ng mga concert dati ni Bruno Mars, U2, at ang FIBA. Ito ay ginawa noong July 27, 2014 at in honor of the 100 years of Iglesia ni Cristo. Welcome to Bulacan. Babalik-balikan. Galing kaming Bulacan. Of course, lahi kami na mga kilala at magigiting na bayani tulad ni na Marcelo H. Del Pilar na tinuguriang dakilang propagandista. Francisco Balagtas Baltasar, ang ama ng balagtasan, at Gregorio Del Pilar, ang siya namang tinaguriang Hero of Tirad Pass. Galing kaming Bulacan. Of course, dito naganap ang tatlong republika. Ang Republika ng Kacorong de Silis Pandi, ang Republika ng Biak na Bato sa San Miguel, Bulacan, at ang unang Republika Pilipinas na naganap noong 1899 dito sa simbahan ng Braswain. Galing kaming Bulacan,
Of course, we have the iconic Baraswain Church, located in the city of Malolos. A structure that has witnessed multiple important events embedded in our country's history. Truly, one of the most recognizable historical landmarks, the Church of Baraswain. Galing kaming Bulacan, of course. Dito nagmula ang mga sikat na mga delicious delicacies na paborito nating mga Pilipino tulad ng pastillas, menasa, nipit, ensaymada, empanada de Calisquis at marami pang iba. Galing kaming Bulacan, of course. Sikat ang aming lalawigan sa mga makasaysayang lugar tulad ng mga ancestral houses at mga churches na malaki ang naiambag talaga sa kasaysayan ng Pilipinas. Galing kaming Bulacan. Of course, dito nyo matatagpuan ang mga naggagandahang lakambini at nagkikisigang lakan. Tara, at inyo po kaming sulyapan. Galing kaming Bulacan. Of course, kami ang may pinakamasaya at pinakamakukulay na mga kapistahan. Tulad na lang ng ipinagmamalaki nating Singkaban Festival na tinaguriang Mother of all festivals sa ating lalawigan. Galing kami ng Bulacan. Of course, hindi kami magpapahuli sa nagagandahang kabundukan kagubatan sa bayan ng DRT. Peaceful at calm place, refreshing at camping trip ba ang hanap mo? DRT is the place for you. Tara! Galing kaming Bulacan. Of course, the best ang pasalubong naming chicharon. Crunchy at tasty chicharon. Tip lang, sa Santa Maria na kayo pumunta dahil sila ang chicharon capital of Bulacan. Paalala, hinay-hilang sa pagkain para din danasing high bloodin. Galing kaming Bulacan. Of course, kami ang tinaguriang Makata ng Bayan at sa balagtasan, mapaibig kang tuluyan. Galing kaming Bulacan. Of course, we love our longganisa. The best, ang sweet at garlic flavor na tiyak na di pagsasawaan dahil ito ay siksik sa lasa ng longganisang kalumpit ng Bulacan. Galing kaming Bulacan. Of course, taglay naming mga Bulacania ang tapang at talino ng 20 kababaihan ng Malolos. Galing kaming Bulacan. Of course, nandito ang isa sa sikat na Niling Carabao Festival sa bayan ng Pulilan. Makikita mo dito ang mga lumuluhod na kalabaw na dinarayon ng maging mga dayuhan upang saksihan ang kakaibang kapistahang ito. Of course, lumuluhod ang aming kalabaw dahil simbolo ito ng pasasalamat sa masaganang ani at biyayang kaloob ng Diyos bilang pagbibigay pugay sa patron na si San Isidro Labrador. Galing kaming Bulacan. Of course, matatagpuan sa bayan ng Pandi, one-stop shop ng mga world-class, proudly Bulakenyo made gowns at barong. Ito ay matatagpuan sa Disenyo Pandi. Kaya if you want to look glamorosa at fabuloso for your special events, Disenyo Pandi is the place for you. Galing kami sa Bulacan. Of course, sa amin nagmula yung Lala Chocolate Candy na naging parte ng mga kabataan Bulakenyo at mga Pilipino for more than 40 years. Made with pure milk and cocoa, sigurado mahuhumaling ka sa sarap ng chewy and sweet Lala Chocolate. Kaya, go satisfy your chocoholic heart with Lala. Galing kaming Bulacan. Of course, sikat sa amin ang Halamanan Festival na nagpapakita ng pangunahing ikinabubuhay ng mga Gigitenyo, ang tinaguriang Garden Capital of the Philippines. Galing kaming Bulacan. Of course, dito itinatayo sa aming bayan ng Bulacan ang pinakabagong state-of-the-art international airport sa Pilipinas. Inaasahan na magiging isa sa sentro ng kaunlaran at magandang oportunidad dito sa lalawigan ng Bulacan. Galing kaming Bulacan. Of course, marami na mga themed restaurants na matatagpuan dito. Mahilig ka ba sa Korean food? Aba, hindi kami pahuhuli dyan.
Dahil kung samgyeopsal, ramyun at kimchi ang hanap mo, marami na niyan dito. Check out Bulacan. Jalmok Getsumida. Galing kaming Bulacan. Of course, dito isinilang si Don Francisco Sebastian na isang dakilang pilantropo at revolusyonaryo. Ingat yaman at kalihim ng katipunan sa pamumuno ni General Isidoro Torres. Siya ang naging kauna-unahang mayor ng bayan ng Hagunoy at nagsilbi rin bilang doktor sa kanyang nasasakupan noong panahon ng kolera. Tulad ng mga tanyag na bayani ay hindi rin natin dapat kalimutan ang kanyang mga nagawang kabutihan, lalo na sa mga mamamayan ng bayan ng Hagunoy. Gawin nating inspirasyon ang mga taong tulad niya na maging bukas palad sa ating mga kababayan. Galing kaming Bulacan, of course, patuloy ang pagpapatayo ng mga Instagrammable coffee shop para sa mga Gen Zs na katulad kong mahilig mag-picture. O kaya naman ay yung mga hindi talaga maiwasang magkape kahit kainitan. Kaya tara na't libutin natin ang lalawigan ng Bulacan. Galing kaming Bulacan. Of course, meron kaming very special empanada na dito lamang sa Malolos makikita. Iyan ang empanada na maraming layers o maraming palikpik. Malutong sa labas at malinamnam ang laman. Iyan ang Malolos Empanada ng Catalina's Kitchen. Sa ganda at sarap niya, talaga namang mapapagaling Bulacan ka talaga. Meron tayong 8 flavors sa pagpipilian. Bestseller ang original chicken at cheesy spinach. Dito lang yan makikita sa Malolos Cathedral sa Barangay Santo Niño kung saan nandoon ang mga makasaysayang mga bahay. Galing kaming Bulacan. Of course, nandito ang sikat na Baliwag Lenten Procession kung saan ay makikita mo ang mga life-size statues ng mga santo na talaga namang dinarayo pa ng mga deboto mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Galing kaming Bulacan, of course, ako si Chelsea Ann Manalo, ang inyong Miss Universe Philippines 2024 mula sa City of Maykawayan, Bulacan. Galing kaming Bulacan. Of course, pang world class ang ganda ng aming mga fireworks display. Ang bayan ng Bukawi ay tinaguri ang fireworks displays capital of the Philippines. Dahil dito, dumarayo ang lahat for all their pyrotechnic needs, especially for the celebration of events and of course, tuwing New Year. Galing kaming Bulacan. Of course, sa bayan ng Bukawi, ginaganap ang Pagoda Festival na isa sa kilalang festival sa buong bansa. Ipinagdiriwang sa pistang ito ang pagkakatuklas ng banal na krus ng Wawa na nakalutang sa ilog ng Bukawi. 200 taon na ang nakalilipas at ito idinaraos tuwing unang linggo ng Hulyo. Galing kaming Bulacan. Of course, galing sa aming lalawigan ang ilang atletang Pinoy na nag-uwi ng karangalan sa ating bansa. Gaya ni Lydia De Vega sa larangan ng track and fields ng ating pinagmamalaki bilang Bulaqueña Sprint Queen. Para mas marami pang mga atletang Bulaqueño ang ating maisama sa hanay ng mga manlalarong Pilipino sa mga susunod pang national and overseas athletic events ay inulunsad natin ang Bulacan University and Collegiate Athletic Association o BUCAA para maipakita ng ating mga aspiring young Bulaqueño athletes ang kanilang galing at husay sa sports. BUCAA, the home of Bulaqueño champions. Galing kaming Bulacan, of course. Ang lalawigan na tinaguriang Cooperative Capital of the Philippines. Ang lalawigan na may pinakamalaking bilang ng aktibong kooperatiba sa bansa na may total assets amounting to 17.8 billion as of 2022. At kung saan 313 compliant cooperatives ang registered sa Cooperative Development Authority. Galing kami ng Bulacan. Of course, dito matatagpuan ang maliliit na jeepney na tinatawag na Jeep Karatig for quick stops anywhere in City of Malolos. Sakay na sa Jeep Karatig. Galing kaming Bulacan. Ang Bulacan ay ang bahay ng napakaraming mga mahuhusay, mga tanyag na artista. Isa na riyan ang ating ama ng poesiya, isang makata, si Francisco Baltasar, na siya kinikilalang balagtas. Sa musika naman, karamihan ay nagmumula sa San Miguel. Nariyan si Nicanor Abelardo, Francisco Buencamino Sr., kamag-anak ko, opo. At ang kanyang anak ni si Francisco Buencamino Jr. na siyang gumagawa ng musika para sa mga pelikula. At sa larangan ng showbiz, entertainment, sa teatro,
nariyan si Rodolfo Vera Quezon. Yan ang tunay niyang pangalan, pero kinikilala siyang Dolphy. At si Bert Tawa Marcelo, at nariyan din ang ating star maker na si Herman Moreno. At syempre dapat natin hindi makalimutan ang isang producer ng mga pelikula na nagsimula ng pelikulang Pilipino na si Doña Narcisa Buencamino Viuda de Leon. Kamag-anak ko na naman. Pero siya ang isa sa mga gumawa ng napakaraming mga pelikula kasabay ng Sampaguita noon. At meron din tayong skulptor. Pangalan ay Guillermo Tolentino. At syempre, huwag nating kalilimutan, balik tayo sa musika, nariyan din si Constancio de Guzman na taga Giginto. Sa larangan naman ng pagsusulat ng mga dula, isang playwright at kritiko, nariyan si Nicanor Chongson. Galing kaming Bulacan, of course, isang aming lalawigan na dinarayo dahil sa nagagandahan at naglalakihang mga resort. Sa ngayon, ay mayroon kaming 495 resorts and 173 private pools. Kaya naman kami ang tinaguriang Wave Pool Capital of the Philippines. Kaya ngayong panahon ng tag-init, come and beat the summer heat here in Bulacan. Galing kami ng Bulacan, of course. Isa ang Bulacan sa mga probinsyang kumakatawan sa 8 sinag sa watawat ng Pilipinas. Ang 8 sinag ay sumisimbolo sa 8 mga lalawigan at lungsod na lumaban sa pananakop ng mga Kastila. Buong puso namin pinagmamalaki ang mga bayaning Bulakenyo na nagpakita ng kanilang pagmamahal sa ating bayang Sinilangan sa pamamagitan ng kanilang pakipaglaban ng may buong tapang upang makamit ang kasarinlan ng bansang Pilipinas. Galing kami ng Bulacan, of course. Dito nagmula ang friend at travel buddy ni Dr. Jose Rizal sa Europa. Siya ay si Dr. Maximo S. Viola mula sa bayan ng San Miguel, Bulacan. Siya lang naman ang tumulong upang maipalimbag ang unang 2,000 kopya ng nobelang Noli Me Tangere ng ating pambansang bayani. Hindi lang yan, siya rin ang kauna-unahang nagbasa ng nobelang ito. #FriendshipGoals. Galing kaming Bulacan. Of course, dito nagsimula ang puni o ang sinaunang leaf folding art na gawa sa dahon ng nyog, sasa, pandan at buli na ginagamit bilang palamuti at mapahanggang sa ngayon ay patuloy na nililinang ng ating mga manlilikha ng puni. Gayun din ang pabalat na isang uri ng handmade paper cutting art na may kinalaman sa kakaibang paggupit sa papel na siyang ginagamit na pambalot sa isa sa mga sikat na sweet delicacies sa lalawigan, ang pastillas. Minsay natuwa ang may likha, 7,000 pulo ang ginawa. Mga hiyas na inilatag sa malasot lang dagat. At ang bayan niyang pinili, nasa dulo ng bahaghari. Kaya't 1,000 kulay nangaakit kumakaway. Piliin mo rin ang Pilipinas, kapulo ang kwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Dito lang sa Galing Bulacan. Minsay natuwa ang may likha, 7,000 pulo ang ginawa. Mga hiyas na inilatag sa malasot lang dagat. At ang bayan
Minsa'y natuwa ang may likha, 7,000 pulo ang ginawa. Mga hiyas na inilatag sa malasutlang dagat. At ang bayan niyang pinili, nasa dulo ng bahaghari. Kaya't 1,000 kulay nangangakit kumakaway. Piliin mo rin ang Pilipinas, kapulo ang kwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Dito lang sa Galing, Bulacan. Minsa'y natuwa ang may likha, 7,000 pulo ang ginawa. Mga hiyas na inilatag sa malasutlang dagat. At ang bayan niyang pinili, nasa dulo ng bahaghari. Kaya't 1,000 kulay nangangakit kumakaway. Piliin mo rin ang Pilipinas, kapulo ang kwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Dito lang po sa Galing, Bulacan. Minsa'y natuwa ang may likha, 7,000 pulo ang ginawa. Mga hiyas na inilatag sa malasutlang dagat. At ang bayan niyang pinili, nasa dulo ng bahaghari. Kaya't 1,000 kulay nangangakit kumakaway. Piliin mo rin ang Pilipinas, kapulo ang kwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Dito lang sa Galing, Bulacan. Piliin mong pasyalan ang magandang Bulacan. Mga tao'y mapagmahal pala kaibigan. 3 republika'y dito isinilang. Mga bayani ng bayay dito nanahan. Tayo na sa Bulacan, tayo na mamasyal, tayo nang damhin ang masayang buhay. Pamilya, kaibigan, mga bisita ay ipasyal. Kumain, matulog, maghalakak